Breaking news mga idol! Special Forces Unit ng Israel napilitang umatras sa kanilang laban kontra sa Hamas. North Korea nagbanta na hindi sila magdadalawang isip na magsagawa ng nuclear attack kung patuloy silang ipoprovoke ng United States at ng mga kaalyado nitong bansa. Nuclear reactor sa Yongbyon, pinangangambahang operational na. Mas production ng plutonium, siguradong palalakasin ang nuclear weapon ng North Korea. Estados Unidos nagpadala naman ng mga fighter jets sa Jeju Island para sa isang joint drills kasama ang South Korea at Japan at para ipakita na rin ang kanilang puwersa sa North Korea. Samantala, sinabi naman ng Japan na naghahanda na di umano ang China sa plano nitong pagsakop sa Taiwan. Ako po si Royzen, welcome sa Kien Thoughts. Kung hilig mo mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Kamakailan lamang ay nagpalipad ng isang Intercontinental Ballistic Missile o ICBM ang North Korea para ipakita sa kalaban nitong mga bansa ang kanilang kakayahan pagdating sa military power. Ilang araw lamang ang lumipas, nagbanta naman si North Korean leader Kim Jong-un na hindi sila magdadalawang isip na mag-launch ng nuclear attack sa kanilang mga kalaban. Sa kanyang statement sa meeting niya sa mga sundalo sa 2nd Red Flag Company sa ilalim ng General Missile Bureau, sinabi ni Kim na matagumpay ang kanilang pag-launch sa ICBM. Dagdag pa niya na naging malinaw ang mensahe nito sa kanilang mga kalaban na mga bansa. Samantala, kinondena naman ng US, South Korea at Japan ang back-to-back missile launch ng Pyongyang at agad na hinikayat ito na tigilan na ang ganitong mga provocations. Sa joint statement ni US Secretary of State Antony Blinken, South Korean Foreign Minister Park Jin at Japanese Foreign Minister Yoko Kamikawa, sinabi nila na ang missile launch ng North Korea ay isang malaking banta para sa kanilang rehiyon at maging sa international peace. Sa taong ito ay 5 intercontinental ballistic missiles ang pinalipad ng North Korea. Samantala, nagbigay naman ng pangamba ang tila ba mas maramihang production ng plutonium ng North Korea sa kanilang nuclear reactor. Ayon sa report ng International Atomic Energy Agency na isang UN nuclear watchdog, ang Yongbyon Nuclear Science and Weapons Research Center ng North Korea ay tila ba operational na sa kauna-unahang pagkakataon. Sinabi ng IAEA at ilang mga independent experts na nangangahulugan ito ng karagdagang potential sources ng plutonium para sa mga nuclear weapons ng North Korea. Sinabi ni IAEA Chief Rafael Grossi na ang discharge ng warm water sa facility na ito ay isang indikasyon na nasa critical level na ang nuclear reactor. Meaning to say, self-sustaining na ang mga pasilidad na ito sa Yongbyon. Wala nang access ang IAEA sa Pyongyang magmula ng sipain ng North Korean government ang kanilang mga inspectors noong 2009. Sa kasalukuyan ay nag-oobserba na lamang ang ahensya na ito gamit ang mga satellite imagery, kaya naman hindi nila makukumpirma kung talaga bang operational status na nga ang mga nuclear reactor ng bansa. Gayunpaman, sinabi nila na mula noong October 2023 ay mayroong indikasyon ng operasyon ang Yongbyon Nuclear Facility. Ayon pa sa kanilang analysis, posibleng aabot sa 31 hanggang 96 warhead ang hawak ngayon ng North Korea at ang operasyon ng naturang nuclear facility ay tila ba kasabay pa nga ng pag-conduct ng Hwasong-18 ICBM test ni Kim Jong-un noong December 18. Ang Hwasong-18 ay isang solid-fueled most advanced intercontinental ballistic missile ng North Korea. Ipinadala naman ng United States ang kanilang mga long-range bomber aircraft para sa joint drills kasama ang South Korea at Japan noong December 20. Ang joint military exercises na ito ay pagpapakita na rin ng kanilang puwersa sa North Korea matapos itong magpalipad ng missiles na bumagsak sa karagatan ng Hokkaido, Japan. Kinabibilangan ng B-1B bomber aircraft at ng South Korean at Japanese fighter jets ang joint exercises na ito. Base sa report, may kakayahan ang B-1B
na magdala ng malakihang conventional weapon payload. Ang trilateral training na ito malapit sa Jeju Island sa South Korea ay inaasahang magpapalakas sa joint response ng mga bansang ito laban sa North Korea. Sinabi naman ng North Korea na ang pagpapadala ng bomber aircraft ng Estados Unidos ay proof of hostility at threat sa kanilang bansa. Ang pag-test di umano ng kanilang bansa sa Hwasong 18 ay pagpapakita lamang ng kanilang kakayahan sa pag-respond kung sakaling gumawa ng maling hakbang ang Amerika. Balitang Israel naman tayo mga idol. Nakaranas ng matinding pagkatalo ang Israel Defense Forces sa kamay ng Hamas, kaya naman napilitang umatras ng Special Forces Unit ng IDF sa Gaza. Ayon sa report, iwinidraw ng Israel ang kanilang Special Military Unit na Golani Brigade dahil sa sinampit nitong heavy losses kontra sa Islamic militant group. Sinabi ng IDF na sa kasalukuyan ay binibigyan muna nila ng resting period ang kanilang mga most special fighters sa kasagsagan ng Gaza War. Magre-regroup lamang at di mo na magpaplano muna ng panibagong strategy ang kanilang tropa sa loob ng 48 hours. Sa mga nakalipas na araw, 7 IDF troops ang inambush ng Hamas sa Shejaiya. Ito rin ang parehong lugar sa Gaza kung saan maraming napatay na Israeli soldiers sa Golani Brigade noong 2014. Ang Golani Brigade ay itinatag noong February 1948 at itinuturing na kauna-unahang brigada sa history ng Israel Defense Forces. Ito rin ang Military Special Forces ng Israel na binubuo ng 4 na mga tangke, 2 infantry battalion, 1 paratroopers at 1 artillery battalion. Kasama rin ang Golani Brigade sa Six-Day War noong 1967 kung saan nakalaban at nanalo ang Israel sa sanib-puwersang Egypt, Syria, Jordan, Iraq, Lebanon at iba pang mga Muslim country. Sa inilabas na statement naman ni Abu Obeida, spokesperson ng Hamas military faction, sinabi nito na malaki ang natamong pinsala ng Israel. Bukod dito ay nagawa rin umano nilang mawasak ang aabot sa 720 Israeli military vehicle, kaya naman napakataas ng moral ng Palestinian resistance sa mga oras na ito. Sa iba pang balita, sinabi ng Japan na naghahanda na di umano ang China para sa plano nitong pag-atake at pagsakop sa Taiwan. Kung mayroon nga daw isang bansa sa Asia na may tuturing bilang isang bully, eto na nga ang China. Halos lahat kasi ng mga karatig na bansa ng China ay tila ba naging kaalitan na nito. Simple lamang ang strategy ng Beijing. Aangkinin ang mga teritoryong ibinabase lamang nila sa kanilang one-sided history at magpapakita ng military aggression para naman i-intimidate ang kanilang kaalitang bansa. Ganito nga ang nangyayari sa kasalukuyan. Isa nga sa mga nakaranas ng pinakabagong pangbubuli ng China ay ang Pilipinas sa South China Sea. Isa sa mga rason kung bakit nagagawa ito ng China ay dahil sa isa itong economic and military giant sa buong mundo. Gamit ang kanilang mga barko at mga patrol boats, hinaharas nila ang ibang mga bansa upang gawin ang kanilang pag-angkin sa iba't ibang mga teritoryo. Ang Taiwan ay isa sa mga nakakaranas ngayon ng threat ng Chinese invasion. Maging ang mga Western Navy na dumadaan lamang sa rehiyon ay tinatakot din nila. Kamakailan nga lamang ay nilabag ng Chinese aircraft ang South Korea Defense Zone, kaya naman agad na nagliparan ang mga fighter jets mula sa South Korea at Japan upang kumprontahin ito. Matapos nga ang mga ganitong gawain ng China, nagsimula na ang Japan sa kanilang anti-China military drills. Naalarma ang Japanese government sa aggressive behavior ng China kontra sa Taiwan ito lamang November. Ang isla ng Yonaguni ay nasa 100 km east of Taiwan, samantalang ang uninhabited Senkaku Island ay malapit lamang dito. Ang mga teritoryong ito ay disputed territory ng Japan at China. Nangangamba ang Tokyo na kung sakaling sakupin ng Beijing ang Taiwan, siguradong magiging interesado ang Beijing sa mga isla ng Senkaku at Yonaguni. Itong dahilan kaya naman naghahanda na ang Japan na ipagtanggol ang kanilang Western Islands sakaling maisipan ng China na angkinin na rin ito.
Sa nakalipas na 3 linggo, nagsasagawa ng large-scale military drills ang Japan sa mga western islands nito na tinawag nilang military exercises para itaboy ang mga magtatangkang angkinin ang kanilang teritoryo at ang kanilang main focus ay ang Chinese military giant. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lamang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruhing mag-subscribe. Like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Royce at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.